Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ginugunita natin sa araw na ito ang pagtatalaga o dedikasyon ng palasyong simbahan o basilika ng mahal na Birheng Maria sa Roma. Ang basilika na ito ay naitayo noong ika-4 na siglo pa. Ito ay itinayo sa karangalan ng mahal na Birheng Maria. Ito ang pinakamatandang simbahan na itinalaga sa mahal na Birheng Maria. Matapos ideklara ng simbahan na si Maria ay ina ng Diyos sa konsilyo ng Efeso, itinayo ang basilika na ito sa Roma bilang pagpaparangal sa ina ng Diyos. Kaya nga itong araw na ito, pinararangalan natin ang mahal na ina. Inilabas natin yung orihinal na imahen natin ng Immaculada Concepcion para parangalan ang mahal na ina. At merong matandang kwento ang basilika ng mahal na Birhen sa Roma, na ayon sa matandang kwento, yung lupang kinatitirikan ng basilika na ito ay idinonate ng isang mayamang Romano. Nung una ay nagdarasal ang Romano na ito na ang pangalan ay Juan o John. Nagdadasal siya sa mahal na ina kung paano niya maiaalay yung kanyang kayamanan. At sa panaginip, nagpakita ang mahal na Birhen na sa burol ng eskwelin na kanyang pag-aari, gusto ng mahal na ina na magtayo ng simbahan sa kanyang karangalan. Kaya naman, kinabukasan, nang pinuntahan nila yung burol, ang palatandaang ibinigay ng mahal na ina na balutan ng snow o ng niebe, yung burol ng eskwelin. At nagulat sila kasi noon ay tag-init, summertime sa Roma ng ganitong buwan. Kaya himala na nagkaroon ng snow. At kung ano yung nababalutan ng snow, doon itinayo yung basilika sa karangalan ng mahal na ina. At ang si Maria ay pinarangalan din bilang Our Lady of Snows. No, yung salitang snow sa Espanyol, nieve. Sa Tagalog, nieve rin. Kaya maraming mga pinanganak ng August 5 ay Nieves ang pangalan. Isa na dyan yung nanay ko. Birthday ng nanay ko ngayon, pero sumalangit nawa siya. Kaya Nieves yung kanyang pangalan. Kaya hinili ko na ipagdasal ninyo yung nanay ko sa araw na ito, lalo na sa misa na ito. Kaya parangalan natin ang mahal na ina sa araw na ito, nawa lalo tayong mapalapit, lalo na patron natin ang Immaculada Concepcion, lalo tayong mapalapit sa ina ng ating Panginoon. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salita ng Diyos na nagkatawang tao at isinilang ng Birheng Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang liwanag ng sanlibutan at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang
sapagkat kami hindi makakabayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming lahat, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang taon ding iyon, ng ikalimang buwan, ng ika-4 na taon ng paghahari ni Sedekias sa Huda, si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Asur ng Gabaon. Sila nooy nasa patio ng templo, sa harapan ng mga saserdote at ng mga tao. Ang sabi ni Ananias, "Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Winakasan ko na ang kapangyarihan ng hari sa Babylonia. Sa loob ng 2 taon ay ibabalik ko sa templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nabucodonosor at dinala sa Babylonia. Ibabalik ko rin dito si Jeconias, anak ni Haring Joachim ng Huda, at ang lahat ng biyag na taga-Huda na dinala sa Babylonia. Aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Babylonia." Sinabi naman ni Propeta Jeremias kay Propeta Ananias, nang naririnig ng mga saserdote at lahat ng naroon sa patio ng templo, "Amen. Ganyan nga sana ang gawin ng Panginoon. Magkatotoo nawa ang ipinahayag mo. Mapabalik sana rito mula sa Babylonia ang lahat ng kagamitan ng templo at ang lahat ng dinala roong biyag. Ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng digmaan, taggutom at salot sa maraming bansa, at tanyag ng mga kaharian. Kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta, naiiral ang kapayapaan, saka lamang natin malalamang ang Panginoon nga ang nagsugo sa kanya." Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Ananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroroon, "Sinasabi ng Panginoon na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nabucodonosor sa lahat ng bansa, at ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon." At umalis si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng kaunting panahon, mula nang baliin ni Propeta Ananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinausap ng Panginoon si Jeremias, "Pumunta ka kay Ananias at sabihin mo, nawasak mo nga ang pamatok na kahon, ngunit papalitan ko ng bakal. Lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito upang sila'y maglingkod kay Nabucodonosor, at magkakagayon nga. Siya'y paglilingkuran nila sapagkat ipinailalim ko sa kanya pati ang mga hayop sa parang." At sinabi pa ni Propeta Jeremias, "Ananias, hindi ka sinugo ng Panginoon at pinapaniwala mo sa isang kabulaanan ang mga taong ito. Kaya't ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito. Mamamatay ka sa taon ding ito, sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban sa Panginoon." At nang 10 buwan nga ng taong iyon, si Propeta Ananias ay namatay.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Tulungan mong ihayag ko yaong tunay na balita. Yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay magsilapit, ang sa iyo ay may takot. Maging yaong mga tao na alam ang iyong utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sana'y lubos kong masunod ang buo mong kautusan, upang hindi mapahiyat, tamuhin ko ang tagumpay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Nag-aabang ang masama upang ako ay mapatay, ngunit ako'y magbubulay sa bigay mong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Alleluia, 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 Alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kanyang bigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na, ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, ilang ang pook na ito, at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at inutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis
at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon ay nagdiriwang tayo ng pagtatalaga ng basilika na ng basilika sa Roma sa karangalan ng mahal na Birheng Maria. Now, we are celebrating the dedication of the Basilica of Mary Major, a basilica dedicated to the Blessed Mother. Ano ba ang basilika? Ang basilika ay palasyong simbahan. Ito ay simbahan na nakatalaga para sa mahal na Birhen. At ano ba ang simbahan? Ang simbahan hindi lang yung gusali. Ang simbahan ay tayo. We are the church. At ano ang definition ng simbahan? Ang simbahan ay sambayanan na sumusunod sa utos at kalooban ng Diyos. Church is a community who follows and fulfills the will of God. Kaya ganon ang definition ng simbahan. Ang mga pahiwatig ng simbahan ay nakita na natin sa lumang tipan pa, sa bayan ng Israel. Ang Israel ay pangitain ng darating na simbahan. Israel is the foreshadowing of the future church. Kaya ang hamon sa bayang Israel, tuparin ang utos at kalooban ng Diyos para sila ay maging bayan ng Diyos. Pero maraming pagkakataon na naging suwail ang Israel. Kaya naman maraming mga hindi magandang nangyari sa kanila, katulad ng sinakop sila ng mga banyaga at itinapon sa ibang bansa sa Babylonia. Yung ating unang pagbasa ngayon ay isang propesiya, isang hula sa pamagitan ni Jeremias na ibabalik na ng Diyos ang kanyang bayan sa talagang lupa nila. Ito ay paglalarawan na muling titipunin ng Diyos ang kanyang bayang naging suwail. At ang muling imbitasyon ng Diyos sa kanyang bayan, sundin ang kanyang utos at kalooban. Yon ang pundasyon ng pagkakaisa ng sambayanan ng Diyos. Bagamat ang bayan ng Diyos laging nagkakasala, ang Diyos naman ay mapagpatawad at mahabagin. Kaya laging binibigyan sila ng pagkakataon na makapagbalik loob at matipon muli bilang bayan ng Diyos. Ganito rin ang makikita natin sa Ebanghelyo natin ngayon. Pagpaparami ng tinapay ni Jesus. Pagpapakain niya sa maraming mga tao na nangungulila na uuhaw sa salita ng Diyos at sa pagtupad ng kalooban ng Diyos. Yung pagpaparami ng tinapay ni Jesus ay pahiwatig muli ng banal na Eucharistia. Kaya ito ay foreshadowing the miracle of the multiplication of loaves is a foreshadowing of the sacrament of the Holy Eucharist. Kaya nga ang magiging talagang tinapay na bubusog sa atin ay si Jesus, ang tinapay ng buhay. At ano ang bunga ng Eucharistia? Ano ang bunga ng misa sa atin?
Sa misa, lagi tayong natitipon bilang sambayanan ng Diyos. Sa misa, tayo ay nahihilom, tayo ay pinapatawad, tayo ay kinahahabagan muli ng Diyos. Tayo ay binibigyan ng pag-asa. Kaya nga sentro ng buhay natin bilang simbahan ang banal na misa. Dahil ang banal na misa ay imbitasyon sa atin tuparin ang utos at kalooban ng Diyos. Kaya maganda yung ating salmong tugunan kanina. Ano ang dasal natin sa salmong tugunan? Poon ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Yan ang pundasyon natin bilang isang simbahan. At itong araw nga na ito ay pinagdiriwang natin ang dedikasyon ng isang simbahan sa karangalan ng Mahal na Birhen, ang Basilika ng Mahal na Birhen sa Roma. At si Maria, ang Mahal na Birhen, ay larawan din ng simbahan. Nilalarawan ni Maria ang perpektong simbahan. Si Maria naging ina ng Diyos dahil sa kanyang tapat na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tayo ay nagdedebosyon sa Mahal na Ina kasi nakikita natin sa Kanya ang ating pagiging simbahan. Kung tayo man ay magiging tunay na simbahan ng Diyos, sabi ko nga kanina, ang definition ng simbahan, ito ay sambayanan. Ito ay isang komunidad na tumutupad sa utos at kalooban ng Diyos. Ang simbahan ay sambayanang sumusunod sa kalooban ng Diyos. At si Maria ang pinakamodelo natin ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sa araw na ito, ipagdasal natin ang buong simbahan, tayo, na tayo ay manatiling sumusunod at tumutupad sa kalooban ng Diyos. Katulad ng Israel, may mga pagkakataon na tayo ay sumusuway, lumalabag, nagiging suwail. Kaya naman tuwing magpapakita ang Mahal na Birhen, sa lahat niyang aparisyon, ano ang mensahe ng Mahal na Birhen? Magbalik loob tayo kay Jesus. Yung conversion, reparation for all our sins. That is the constant message of the Blessed Mother. Kasi kung meron mang misyon ang Mahal na Ina sa mundong ito, ay maging inspirasyon natin siya at modelo ng pagiging simbahan. Simbahang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mapalad tayo sa ating parokya, ang ating patrona, ang Mahal na Birhen, Immaculate Conception. Kaya sana kung meron mang katangian ang ating parokya bilang simbahan, tayo rin nawa ay maging sambayanan na laging tumutupad at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Mahal na Ina na tulungan niya tayo, siya nawa ang maging inspirasyon at modelo natin. Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami na simbahan at sambayanan ng iyong anak na si Jesus. Natitipon tulad ng napakaraming tao sa Ebanghelyo na nagugutom sa salita ng Diyos, manalangin tayo ng may pananalig sa ating Amang nasa langit na hindi nagpapabaya sa kanyang sambayanan, sa kanilang pangangailangan.
Ating itutugon, Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang simbahan sa buong mundo, naway sumaksi sa salita at gawa sa pag-ibig at kalinga ng Diyos sa mga nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga leader ng mga bansa na may pinanghahawakang matatayog na posisyon at malawak na kapangyarihan, naway tumulong na ipamahagi ang kayamanan ng daigdig, upang sa gayon, wala ni isang bansa ang malagay sa panganib ng pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Bilang isang komunidad, tayo naway maging mga kapwa, nababad sa panalangin at maging laging handa sa pagbibigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa mga naghahanap ng kahulugan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makaranas ng nananatiling pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan ng walang maliw sa walang hanggang hapag sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ipanalangin natin ang intensyon ng lahat ng ating mga kaparokyano na siyang intensyon ng pagdiriwang ng misa natin ngayon. Alalahanin din natin ang mga kapatid nating humihiling ng ating panalangin, lalo ang mga may sakit at mga may pinagdaraan ng mabigat sa kanilang buhay. Ipagdasal natin ang mga nakikiisa sa misa natin sa pamagitan ng online mass, lalo na rin ang mga may sakit na nasa kanilang mga tahanan at mga nakatatanda nating mga kapatid. Tahimik din nating ipanalangin ang ating personal na kahilingan. Panginoon, magutom nawa kami sa pagtupad ng iyong kalooban. Lagi naming hanapin ang daan upang tuparin ang iyong kalooban. Sa tulong ng panalangin ng mahal na ina, kami nawa ay maging sambayanan mong tumutupad ng iyong mga utos at ng iyong kalooban. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa pagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupurit nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang mga naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Papa at ni Jose na aming obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Iisa ang ating Ama, tayong lahat ay magkakapatid. Tumawag tayo sa Kanya sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadiyan mo kami sa lahat ng Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang tinapay ng buhay. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na paikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong sumusunod at tumutupad sa kalooban ng Diyos. Salamat sa Diyos. Birhen aming mahal, sa aming kumakalinga, bukod kang pinagpalang, ang piniling ina ng Diyos.